Noong 2012, natutunan ko sa financial seminar na kailangan pala may savings din tayo para sa ating long-term healthcare. Kasi sabi nga dito, for critical illnesses, the new 60s is 40s. Kaya nakikita natin ngayon, 40 years old pa lang may mga maintenance na or may mga nararamdaman na. Pag-usapan natin ang tinatawag na Kaiser na 3-in-1 na kasi dito, long-term healthcare siya, and then meron ka ding life insurance, at kapag hindi mo nagagamit yung healthcare mo, meron kang savings and investment. Ito ay 7 years to pay lang, and pwede ring one-time investment. And meron din tayong 4-way insurance. Ibig sabihin, meron tong life insurance for 20 years. Meron kang life insurance coverage kahit nasa abroad ka. And then meron din tinatawag na ADDB. Ito yung accidental death and disability benefit. Kapag ang cause of death ay accident, times 2 ng ating life insurance coverage ang makukuha. And in case of disability, meron din tayong makukuha. Depende sa parte ng katawan natin na naputol. And then may tinatawag din na waiver of installment due to death. Kapag may nangyari sa ating plan holder, fully paid itong matatransfer sa ating beneficiary. And then meron ding waiver of premium due to disability. Kasi pwedeng hindi naman tayo namatay pero na total and permanent disability nangyari sa atin, so hindi na rin natin kailangan bayaran yung balanse natin sa Kaiser. And then may 85% return of premium. Ibig sabihin, kung hindi mo nagamit for the first 7 years ang iyong healthcare, may ibabalik sa yung up to 85% ng binayad mo sa maturity or after 20 years. And all unused health fund continue to accumulate with interest. Kapag hindi natin nagagamit ang ating healthcare fund, again, ito ay may interest, kaya pumapasok na may investment ito. And never go negative. Ang ating fund dito sa Kaiser ay kung hindi natin nagagamit sa healthcare, patuloy na tumutubo at hindi magne-negative na kagaya ng ibang investment. At kung naghahanap ka kung saan ka pwedeng magsimula mag-ipon at mag-invest na pwede mo ring magamit sa iyong retirement, pwede ka sa Kaiser na dito, 3 na yung meron ka. Sa Kaiser, may investment ka, healthcare at life insurance. Ito ay 7 years to pay lang, pwede ring one-time investment at 20 years ang maturity. Para may idea ka, pag-usapan natin ang sample plan sa Kaiser na for example, kung 10 to 40 years old ka, ang minimum plan para sa iyo ay Plan K45 na nasa around 27,000 per year. At again, ito ay 7 years to pay, kaya ang total investment mo nasa around 185,288. At kapag ito ay nag-mature after 20 years, ito ay nasa 524,776. At kung ang edad mo naman ay 41 to 50 years old, ang minimum plan para sa iyo ay Plan K60 na nasa around 36,000 per year, or ang total investment mo sa 7 years ay 247,050. And kapag ito ay nag-mature, ito ay lumago na, ang projection na sa almost 700,000 after 20 years. And kung ang edad mo naman ay 51 to 60 years old, pwede pang humabol. Ito ay Plan K75 ang minimum plan, nasa around 45,000 per year times 7 years, ang total investment mo nasa 308,813. At kapag ito ay nag-mature after 20 years, ito ay nasa 874,626. Marami nagsisimula sa Kaiser dahil again, sa Kaiser 3 na agad ang meron ka: investment, healthcare at life insurance. Again, ito ay 7 years to pay, 20 years ang maturity. At kung OFW ka, pwede ka sa Kaiser. We have online application. To know more about Kaiser, message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano, or email me at roan.capistrano@gmail.com.